pangit mo rin ano? Mas pangit ka, no? Ikaw ang pinakapangit sa lahat ng pangit. Kapag may contest ng papangitan, abay, mananalo ka kasi ang pangit mo. Salot ka! Bangungot ka sa akin! Gising ako, pero binabangungot ako! Wow, parang hindi niya sinabi na ako yung sagot ng panalangin niya noon. Ang totoo nun, ikaw talaga yung maling sagot sa dasal ko. Wala na kasing choice. Pero kung babalik ako sa panahon na yon, aba, hindi kita pipiliin ano? Kahit na magunaw na ang mundo, kahit ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hindi kita aasawahin. Magiging matandang dalaga na lang ako. Sa mag-asawa, hindi naiiwasan ang pag-aaway, pero paano kung parehas na palaban? Ganun sina Heidi at Samuel. Kapag galit ang isa, dapat galit din ang isa pa. Laging nagbabangayan, laging nagpapataasan. Ano kayang magpapabati sa mag-asawang ayaw patalo? Lalo ka na, mukha kang unggoy. Ano ka pa? Ang payat mo. Mukha kang kalansay. Kaya pala unggoy na hindi na-develop para maging tao. Dapat andun ka, lumalambitin sa puno. Nagsalita ang kalansay na kulang na lang gawing nilaga ang buto. Kaso, hindi rin masarap. Kasi papaitan. May timba naman ng budhi eh. Hoy, sexy ako no? Ang dami nagkakandara pa sa akin. Halimba, yung mga aso sa kanto, malamang gusto nila yung mga buto-buto. Baka iwan kita at ipagpalit. Makita mo kung sinong nagkakandara pa sa akin. Iiwan mo ko, ha? Oo, dahil ang pangit mo. Mukha kang impacto. Baka ikaw, mukha kang aswang nung unang panahon na napaglumaan na. Para kang lumang duster ng lola na laging naiihian eh. Ganun kasagwayang pagmumukha mo. Maglalagay ka pa niyang makeup mo. Kulang na lang eh, ibaon ka na sa lupa. Kesa naman sa'yo, ay mukha kang lamang lupa na inihian ng matanda. Mukha kang pigsa sa puwet. Mukha kang buhok sa puwet. Mukha kang kapre na pandak. Walang kaluluwa. Walang konsensya. Salbahe. Demonyo! Pwede po bang tumigil na muna kayo? Bakit ka pa nangingialam? Ay, nakikisabay na nga lang sa amin sa biyahe. Hindi ka na nga nag-aambag sa gas eh. Inubos mo pa yung tinapay ko. Manang-mana ka sa tita mo. Nasa lahi talaga kayo ng mga pakialamero eh no. Ay, nahiya naman kami sa lahi ninyong epal. Sausawera. Usosero! Ay, ang sakit na po ng tenga ko sa inyong dalawa. Pwede bang tumahimik ka? Oo na. Pakibaba po ako sa terminal. Mag-commute na lang po ako pa uwi. Ang sakit ninyo sa ulo? Napapakamot na lang sa ulo si Mila habang patuloy na nagtatalo ang mag-asawa. Walang anak sina Heidi at Samuel, pero halos 2 dekada na rin silang mag-asawa. Kahit na araw-araw silang nag-aaway, hindi sila naghihiwalay. Pamangkin ni Heidi si Mila, na simula bata pa lang, lagi nilang hinihiram. Para nga nila itong anak, lagi ring sumasakit ang ulo kapag magkasama ang mag-asawa. Wala kasi silang pinipiling lugar kapag nagtatalo sila. Hindi ibinaba sa terminal si Mila. Nagpatuloy lang sa pagmamaneho si Samuel. Be, gusto ko ng fries. Mag-drive-thru tayo. Ano pang gusto ng baby ko na yan? Burger din po, bebe ko. Okay po, baby ko. Bili tayo para di ka magutom. Hey, ikaw Mila, anong sayo? Kahit ano na lang po mga bebe ninyo. Kanin dyan kay Mila, matakaw yan eh. Paad na lang ako ng rice, no? Baka kulang sa kanya eh. Mga 1 kilo. Kulang sa kanya yon. Yung gano'n sa mga inasal. Kunin natin yun. Ubos yun kay Mila. Kaya nagiging dambuhala eh. Ay, yung laki niya, parang pinagsama taong dalawa. Akala mo, Bonjing? Parang duwende na busog. Matapos magbangayan ng dalawa kanina, sila naman ang nagtatawanan. Umiiling na lang si Mila dahil sanay na siya sa ganong gawain ng mag-asawa. Nung dumating ang pagkain, parang bagong kasal sina Samuel at Heidi. Bebe ko, subuhan po kita ng fries. Painom po ko. Ay, sige po. Sandali lang. Palagyan nga ako ng straw, Mila. Ayun oh. Ayan. Ito na po. Thank you po. I love you. I love you, bebe ko. Ew.
Kadiri naman kayong dalawa. Parang me at D ang tawagan eh. Baby ko, I love you, I love you. Tapos mamaya niyan sa bahay, magbabatuhan ng kaldero. Ay, ganun talagang mag-asawa. Ang awayan ang nagpapatatag sa pagsasama nila. Toxic kamo kayong dalawa, kaya bagay kayo sa isa't isa. Ayoko na pala magkaroon ng asawa kung ganyan lang din naman pala yung mangyayari sa akin. Kapag may boyfriend ka na, saka mo yung masasabi. Lambingan talaga namin yun. Sus, kunwari pa kayo eh. Tingnan mo, mamaya yan pag uwi sa bahay, magsisigawan na naman kayo. Tila ba hindi nagkamali si Mila sa kanyang sinabi? Dahil noong pagka-uwi nila, nagtalo na naman ang mag-asawa dahil hindi nila maipark ng maayos ang sasakyan. Ang sabi ko, tingnan mo, di ba? Nagasgasan na naman yung bumper. Ano ba naman yan? Oy, kasalanan ko na naman? Sino bang may kasalanan? Ikaw yung pinapatingin ko dyan kanina. Hindi ko nga nakita, di ba? Ikaw pa galit. Ikaw na nga may kasalanan eh. Yung problema sa iyo eh. Kapag napagsasabihan ka, ikaw pa yung mas matapang. Bakit kasi nagagalit ka rin kaagad? Hindi ko nga nakita, di ba? Hindi mo ba maintindihan yung sinabi ko? Gusto mo ba i-spelling ko pa? Manahimik ka na nga. Baho ng hininga mo. Mas mabawang hininga mo ha? Amoy imbornal. Ugali mo yun. Mukha kang tae. Hindi ko kamukha ang ugali mo ah. Hindi mo talaga kamukha kasi mas masahol ka pa doon. Hiyang-hiya nga si Satanas sa'yo. Talaga ba? Di ba favorite ka nun? Sabi pa nga niya pagagawa kanya ng trono para maging kanang kamay kanya eh. Talaga ba? Kaya pala, pinapamana na niya sa'yo ang pwesto niya. Isa ka kasing demonyo, diablo, animal, impacto. Isa ka namang aswang, mangkukulam, mambabarang, manananggal. Ikaw pa rin yung master na mga sinasabi mo kasi isa kang kadiliman. Kasing dilim ng singit mo. Hoy! Hindi madilim ang singit ko, no? Maputi ito! Kaya pala akala ko brownout eh. Pagtingin ko singit mo pala. Baka sa sobrang puti ng singit ko, manalamin ka. At nang makita mo kung gaano ka kaitim, para kang uling. Minsan na akala ko hindi ka tao eh. Maputi ang singit? Maputi ba yan? Baka gusto mong ipakita ko sa'yo singit ko. Sige, tingin nga ako. Mamboboso ka lang pala. Tingin na ako. Sabi mo maputi, di ba? Check ko lang. Umayos ka nga. Ano ba, nakikiliti ako? Ano ka ba? Mamaya na nga eh. Mag-shower pa ako. Ay, buhay naman. Bakit ba ganitong pagsubok ang pinapakita sa akin araw-araw? Ano bang kasalanan ko nung past life ko para ganito yung kapalit at parusa sa akin? Hoy, matulog ka na doon, Mila. May pasok ka pa bukas, di ba? Matutulog na lang talaga ako kaysa manood ng mga baliw. Naging maayos na naman ang mag-asawa. Napuno ng lambingan ang kanilang bahay na para bang hindi sila laging nag-aaway. Si Mila naman, pinabayaan na lang ang dalawa. Dahil kapag kumontra siya, sa kanya naman magagalit ang mga ito. Lagi rin naman siyang nasa paaralan kaya nakakaiwas na rin siya. Isang araw, nagpunta ng grocery ang mag-asawa dahil kasasahod lang ni Samuel. Huwag na yan ang bilhin natin. Ayoko na ng amoy niyan. Ito nga yung gusto ko eh. Ayoko nga kasi niyan. Palibasa sanay ka sa mabaho. Ikaw lang yung mabaho na kinasanayan ko. Baka sarili mong sinasabi mong mabaho. Naliligo ako palagi, ano? Ikaw nga pumapasok ka sa trabaho mo nang hindi ka man lang naliligo. Buti nga mabango yung mga damit na pinapalaba ko sa'yo. Kasi nga, ito yung gamit mo. Hindi talaga yan. Ikaw lang ang nababanguhan dyan. Tingnan mo nga ang daming stock. Ibig sabihin walang gaano bumibili. Basta, gusto ko to. Ayoko nga kasi niyan. Gusto ko yung isa doon. Ayoko nga nun. Ayoko nga yan. Ibalik mo yan. Wala ka namang alam sa paglalaba. Hindi mo nga malaban ang brief mo. Ayoko nga kasi yun ang gusto mo eh. Akin to, tapos bumalik ka ng iyo. Ako nga yung naglalaba, hindi ba? Gawin ko pang pamunas ng tae ng aso tong mga damit mo eh. Pamunas ko ng suka ng pusa yung panty mo. Ayoko kasi niyan. Ibalik mo yan. Kukunin ko yung isa sa akin doon. Huwag mong babayaran yan. Hindi nagpatalo si Heidi.
Pinuntahan niya ang gusto niyang bilhin. Isang piraso na lang yon noong makita niya. Hawak na niya pero may isang babae na kaedad niya ang umagaw sa kamay niya. Ay, bakit? Akong nauna dyan. Sinabi ng babae na kanina niya pa raw tinitignan yon, kaya siya ang nauna. Isang piraso na nga lang. Akin na yan. Ubusan pa naman ito. Walang ganitong tinda sa ibang grocery store. Akin na nga. Hawak ko na kanina, kinukuha mo pa. Ikaw ang pumili ng iba ha. Ang galing mo naman. Baka kasi ang tagal mong titigan kanina. O nung kinuha na, tsaka mo naman aagawin. Hindi ka ba baliw dyan? Sumagot ang babae. Nakikipag-agawan din siya. Maya-maya pa, dumating si Samuel. Oh, ano nangyari? O paano tong babaeng to? Kinuha ba naman yung binibili ko? Isa na nga lang ito. Bakit mo naman inagaw yan sa asawa ko, ha? Akin na nga yan. Sa susunod, huwag mong kukunin kapag hindi sa'yo, ha? Walang nagawa ang babae. Inis na inis itong umalis sa harapan nila. Sa mga panahon na yon, magkakampi ang dalawa. Hanggang sa makauwi na sila ng bahay. Naabutan nila si Mila na kumakain na. Anong oras na ba? Ang bilis mo naman nakauwi. Baka naman hindi ka na nag-aaral, ha? 12:00 na po talaga. Hindi ko alam kung saan kayo galing dalawa. Wala akong susi. Buti na lang nakadaan ako dyan sa likod. Naalala ko na may nakalagay na susi sa ilalim ng halaman. Ay, 12:00 na pala. Talaga ba? Hala, oo nga. Hindi ko namalayan ng oras. Ang tagal naman pala natin sa labas. Ikaw kasi. Sabi ko sa'yo kanina, huwag ka na magtingin ng mga parts ng kotse. Ako na naman. Kung hindi ka sana nagpunta sa Watson, hindi naman tayo magtatagal, di ba? Bili ka kasi ng bili ng makeup mo eh. Hindi ka naman gumaganda. Alam nyo, kumain na lang kayong dalawa para hindi kayo ganyan. Magtatalo na naman kayo niyan eh. Kanina pa nga ako nagugutom. Hindi ba lang ako binilhan ng pagkain doon sa mall? Paano tayo bibili? May ulam na nga tayo na lulutuin dito sa bahay. Ang gastos mo naman kasi. Hindi ka marunong magtipid. Wow! Ako pa pala ngayon yung kailangan magtipid, ano? Alam mo bang ang dami ko rin ginagawa rito sa bahay? Ano bang akala mo? Ako nagluluto, ako naglalaba, ako naghahanda ng mga gagamitin mo sa trabaho. Ako yung nag-aayos dito sa bahay. Ako ang kumikilos. O tapos parang sinasabi mo pa na ako pang magastos na kailangan magtipid, ha? Okay, sige. Maghahanap na lang din pala ako ng trabaho ko para dalawa na tayong may kinikita. Ay, ang iingay mo. Para kang palaka na maingay tuwing tag-ulan. Talaga, magiging lamok din akong maingay dyan sa tainga mo para hindi ka makatulog. Huwag na lang tayo kumain. Huwag ka kumain. Alam mo lang ang may ulcer ka. Yan kasing problema sa'yo, kaya ka nagkakasakit. Akin na nga yan, magluluto na ako. Bibili na lang ako ng Coke. Lalabas ako mag-isa. Para naman hindi ko marinig yung boses mo. Ayoko ng Coke. Di Sprite na lang. Ay, buhay may kasamang madaldal na asawa. Tita, ano po ba talagang problema ninyo ni Tito Samuel? Hindi ko alam kung nag-aaway ba kayo o ano eh. Kung gusto niyo na bang maghiwalay? O gutom lang ba talaga kayo? Lagi kayo nag-aaway. Tapos mamaya lang din magkatabi na kayong dalawa. Paano? Lagi niya kasi ako iniinis. Tapos anong gusto niya, ha? Kapag galit siya, dapat hindi ako galit? Aba, hindi naman po pwede yun. Dapat kapag galit siya, galit din ako, ha? Kapag nga akong galit, nagagalit din siya sa akin. Ang kulit ninyong dalawa eh. Oo nga po pala. Alam niyo na po ba yung tungkol dun sa post ni Tita Trish? Hindi pa ako nag-open ng Facebook eh. Ano bang post yon? Puro naman yung drama. Pinost ka kasi niya. Ha? Ako? Bakit ako? Inaano ko ba siya? Ang kwento po niya doon tungkol daw kay mama niya. Parang napakasama raw ng ugali mo. Kaya hindi ka nagkaroon ng anak. Kaya ka raw po nabaog. Sinabi niya yon? Paano ko kasi siyang pauutangin kung hindi naman sila nagbabayad? May utang pa nga siya sa akin na 50K. Tapos yung binayaran kong 20K na ako yung naggarantor sa kanila. Bakit ako pa yung masama? Hindi ko nga rin po alam eh. Pero yun kasi ang sabi sa post niya. Tapos may picture ka pa nun na hindi ka po maganda dun. Sabi ko nga sa kanila wag nilang gawin yun kasi pwede nyo sila idemanda. Kausapin niyo po. Ipatanggal po ninyo yung post
Naiinis nga ako sa kanila eh. Kasi bakit sila yung nagagalit kapag hindi sila pinautang? Tingnan nyo, aawayin ko yan sila sa social media. Post ko yung picture niya na nasa sugalan sila. Huwag ka nang mangialam sa mga ganyang away. Kapag hindi ka kasali, huwag kang magsalita. Awayin mo yon tita. Doon pabor ako na maging palaaway ka. Ganon sa tapang mo kapag inaaway mo si Tito Samuel. Ay! Ayoko kapag sa social media ang away. Baka may makapag-screenshot pa. Bahala sila. Gusto ko yung sagutan. Kaso hindi naman nila ako sinugod dito sa bahay. Bahala sila sa buhay nila. Hindi sinabi ni Heidi sa asawa ang pang-aaway sa kanya ng mga kamag-anak niya. Iniisip niya kasi na wala lang naman yun. Maraming ginagawa si Samuel sa trabaho, kaya bakit pag-aaksayahan pa ng oras ang walang kwentang bagay? Hanggang sa nagising isang gabi si Heidi, naabutan niyang nakaupo si Samuel. Tutok ito sa kanyang cellphone. Sino yan? Ano yan? May kachat ka? May kabit ka ba? Ano ba yan? Tingin ka. Patingin. Dito sa pinsan mong bungal na mukhang pigsa sa kilikili ni Satanas. Sis! Bakit pinagpapatulan mo pa kasi ang mga yan? Hayaan mo na yan. Wala lang yung magawa. Hindi ko kasi pinautang. Hindi kanila pwedeng sabihin na mukha kang maligno. Ako lang pwede magsabi nun sa'yo, no? Kapal na mukha niya. Parang ang minasilyan yung mukha niya eh. Kahit ata maligno na paubos na lahi, hindi siya papatusin na asawahin eh. Buwisit siya. Kala niya, kaya niya mga pinagsasasabi ko sa kanya. I-post niya ako. Ipopost ko yung mukha niyang natutulog na nakanganga. Tapos tumutulo yung laway niya. Ikaw patola ka talaga sa kanila, ano? Ako nga hindi ko sila pinapatulan eh. Sayang lang oras mo dyan. Matulog ka na lang kaya. Tingnan mo nga, anong oras nagising ka pa? Bakit ako pinakikialaman ha? Ayaw ko to. Ako pa talaga ngayon ang nangingialam. Sino kaya yung pumapatol sa mga nangaaway sa akin? Tigas kasi na ulo mo. Matulog ka dyan kung gusto mo. Ano, titigil ako makipag-away dahil sa sinabi mo lang? Ano ka, batas? Ganon? Baka gusto mong ipalo ko sa ulo mo tong bangko sa gilid ko. Pinapatulog ka na nga dahil anong oras na. Hindi ka naman na bata para makipagtalo ka pa sa mga ganyan. Bata pa ako, no? Ikaw kasi mukha kang matanda eh. Nauna kang nabulok sa akin. Ay talaga ba? Kaya pala no, napanot ka na. Naku, matulog ka na nga doon. Naiirita ako kapag nakikita ko yung mukha mo. Mas nakakairita makita yung pagmumukha mo. Akin na nga yung cellphone mo. Hindi mo yan tigilan. Pinapalala mo lang yung away. Okay lang. Di ko naman sila kamag-anak eh. Tostado sa akin tong pinsa mong pinaglisa sama ng loob kaya bengkong yung labi eh. Kahit na anong oras na, nagpatuloy ang bangayan ng dalawa. Habang nakikipagtalo pa rin si Samuel sa kamag-anak ng kanyang asawa. Natapos na lang ang awayan noong binlock na siya. Doon na sila bumalik sa pagkakatulog. Matapos ang maaanghang nilang sagutan, magkayakap sila sa higaan. Nagising na lang kinabukasan si Heidi nung papasok na sa trabaho ang asawa niya. Ay, tignan mo, late na akong nagising. Hindi tuloy ako nakapagluto ng babaunin mo. Late ka na rin. Hindi ka na naman makakakain yan. Kung hindi mo sana ako pinuyat kagabi, hindi sana ganito. Ako pa talaga yung pumuyat sa'yo ha. Pinapabalik na kaya kita sa pagtulog mo, tapos pinakikialaman mo pa rin ako. Kung nakinig ka lang sana sa akin na huwag ka na makipagtalo doon sa pinsan ko, hindi sana tayo puyat dalawa. Husay, di ba? Hindi ka kasi nakikinig eh. Ayaw mong intindihin kung ano yung sinasabi ko sa'yo. Bakit mo kasi ako patutulugin? Nakikipag-away nga ako. Ano ka ba? Boss ba kita? Hindi naman kita master, no? Ako yung master dito sa bahay na to. Master nung mukha mo! Ako pa rin ang susundin mo kahit anong mangyari. Feeling mo siga ka ha? Alam niyo po, ang aga pa. Late na nga si Tito Samuel pero nagtatalo pa rin kayong dalawa. Lalo pong na-late. Pati ako late na rin dahil gising din ako kagabi nung nag-aaway kayong dalawa. Pero nagluto ako, ibalot niyo na lang po ang baon ni Tito. Aalis na ako, baka ako naman ang awayin ninyo. Oh, kita mo na? Pati yung bata na puyat kagabi. May exam pa naman ata sila mamaya. Tahimik lang ako kagabi. Ikaw yung unang nagdadaldal eh. Kaya hindi ako may kasalanan ha. Kung sana tiniko mo yung bibig mo,
Hindi pa naman tag-ulan para ka ng palaka na ngumangawa ng ngumangawa. Nabubwisit ako sa'yo. Totoo lang. Umalis ka na nga rito. Pumasok ka na sa trabaho mo. Talagang papasok na ako. Gusto ko ng payapang araw, no? Magagawa ko lang yon kapag hindi ko narinig yung boses mo. Makakakuha lang ako ng peace of mind kapag wala ka na sa paligid ko eh. Ay, buhay na to. Ang sakit sa tenga ng bunganga mo. Mag-iingat kang tanga ka, ha? Hinalikan pa rin ni Heidi ang asawa niya kahit na nagsusumbatan at nag-aaway silang dalawa. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na nang aaway ang pinsan ni Heidi. Mukhang nadala na rin siya ng mang-away dahil kung hindi siya papatulan ni Heidi, ang asawa nito ang gagawa. Mas masakit pa namang magsalita si Samuel. Isang araw, nakatanggap sila ng imbitasyon sa kasal. Sa parte yon ng kamag-anak ni Heidi. Okay na masuot ko. Ano, maganda naman, di ba? Ang pangit mo. Eh, mas pangit ka naman. Baka mapagkamalang ka pang waiter doon, no? Manghingi sa'yo ng tubig. Ikaw, mukhang kukuha ng basura. Hoy, sa ganda kong to? Ang pangit mo nga eh. Mukha kang daga. Hindi ka magpapakabaliw sa akin kung hindi ako maganda. Ha! Baka akala mo, hindi mo ako sinundan noon sa Spain para lang pakasalan ka, ha? Ang sabi mo pa nga sa akin na ako yung pinakamagandang babaeng nakilala mo. Akala mo dyan, ha? Wow, pinikot mo lang ako nun, no? Ako naman, akala ko sobrang swerte ko na ikaw yung magiging asawa ko. Ayun, akala ko sa paraiso na. Yung pala, araw-araw ko kasama anak ni Satanas. Ay, kaya pala nagmamakaawa ka pa sa akin na sumama na ako pabalik ng Pilipinas. Kasi hindi niya raw nakikita ang sarili niya na hindi ako kasama. Talaga ba? Sino kaya yung unang umamin na may gusto sa akin? Hoy, magiging shota ko na sana si Claudine Barreto, no? Ah, wow! Ibang klase ka talaga. Ni hindi ka pa nga nakakakita ng artista sa buong buhay mo. Paano ako makakakita? Eh, lagi na ako nakakakita ng kontrabida. Tapos, mga pang-horror pa. Lagi-lagi ako namamaligno. Parang tigbalang na laging nanliligaw ng tao sa gubat eh. Ganun ang itsura mo, no? Sana, kinuha ko na lang yung anting-anting ng lolo ko. Nakalaya sana ako sa maligno na mangkukulam. Eh mas lalo naman ako, ha? Ang lala ng pagtitiis ko sa'yo. Ang lakas mo pang humilik. Eh parang daig pang may barko na dadaong sa Biringan City. Tapos mukha kang hadhad na napabayaan. Tapos amoy bawang na bulok. Yan, takot ka talaga sa bawang kasi aswang ka eh. Kaya ang oily ng mukha mo eh. Nahahati ang katawan mo tuwing madaling araw. Ang pangit mo rin, no? Mas pangit ka, no? Ikaw ang pinakapangit sa lahat ng pangit. Kapag may contest na papangitan, mananalo ka kasi ang pangit mo eh. Salot ka. Bangungot ka sa akin. Gising ako pero binabangungot ako. Wow, parang hindi niya sinabi na ako yung sagot ng panalangin niya noon. Ang totoo nun, ikaw talaga yung maling sagot sa dasal ko. Wala na kasing choice. Pero kung babalik ako sa panahon na yon, aba, hindi kita pipiliin, ano? Kahit na magunaw na ang mundo, kahit ikaw na lang natitirang lalaki sa mundo, hindi kita aasawahin. Magiging matandang dalaga na lang ako. Parang kaya niya maging matandang dalaga eh, no? Kaya pala, baliw na baliw ka sa akin eh. Hindi pa po ba kayo tapos dyan? Baka naman po pwedeng mamaya na kayo magtalo. Magkamukha naman po kayo eh. Kaya parehas lang din po kayong pangit. Anong oras na po oh? Baka naman po pwede na tayo umalis, ano? Baka sa puro awayan nyo nasakop na tayo ng aliens. Nasakop na talaga tayo. Ayan no, kita mo mukhang alien. Nahiya naman ako sa mukha mo. Eh yung noo mo parang pag-connect sa mga nasa ibang mundo. Hindi lang yan mag-contact sa mga alien, pati sa mga kapwa mo devil. Huwag kang sasakay sa kotse ko ha. Ang galing mo naman. Doon kami sa likod ni Bella. Total mukha ka namang driver. Hayaan mo, kakain ka naman doon sa venue. Kapag tinanong ako kung sino ka, ang sasabihin ko caretaker sa bahay. Isinama ko lang doon kasi kawawa. Hindi pa ako nakakatikim ng maayos na pagkain. Eh paano? Puro pagpag kinakain niya. Akala mo ha? Hindi na lang ako sasama. Kayo na lang. Dito pa lang sa bahay nabubuisit na ako. Sige, uuwian na lang kita ng pagkain. Aso ka na lang muna dito na magbabantay. Ano po ba? Hindi na lang po tayo pupunta? Ano? Ang gulo niyong dalawa. Sana sumama na lang ako kay Ate Rosela. Eh di sana nandun na ako.
Humulas ang makeup ko dahil sa kapapanood sa inyo. Wala naman pong panalo sa inyo kasi parehas po kayong may saltik. Paano yan tita mo? Baliw. Tara na nga. Hindi na ako sasama. Buisit na ako sa'yo. Baka hanggang doon galitin mo lang ako. Baka magkasala pa ako kapag sinakal kita sa simbahan. Huwag ka na nga mag-inarte dyan. Hindi ka naman maganda. Oh, bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Baka mamaya bumubulong ka na dyan sa utak mo ha. Mangkukulam ka pa naman. Baka sumakit ang tiyan ko ha. Ay kahit naman kukulam ako, hindi pa din tatalab sa'yo yon dahil yung mukha mo parang isinumpa na ng 7 makapangyarihang maligno. What if umiyak na lang ako, ano? Kasi ang gulo ninyong dalawa. Ay, tara na nga. Buisit kasi tong lalaking to. Hindi ko makita sapatos ko. Paliw talaga to eh. Tanda mo na hindi mo pa rin alam kung saan nakalagay yung sapatos mo. Ano ka ba? Dapat laging susundan? Huwag mo nga akong sermonan. Hindi naman kita nanay, no? Eh di wag mo na rin sa akin hanapin ang sapatos mo. Hindi naman kita anak. Awa na lang po, please, please naman po. Maawa naman kayo sa akin. Pwede ba? May isang araw na hindi kayo nagbabangayang dalawa? Ay, huwag kang magulo dyan. Ang sakit din sa tenga ng boses mo, Mila. Huwag mo ngang pagsabihan siya ng ganyan, ha? Ay, bakit? Kapag babae talaga, ang ingay ng boses eh. Maingay din naman po kayo, tito. Ang tining din po ng boses ninyo. Ay, huwag mo ngang pagsasalita ng ganyang asawa ko. Huwag mong awayan ng bata. Ay, Diyos ko po. Nakakaloka kayong dalawa. Hindi ko alam kung magkakampi kayo, magkaaway. Ay, nakakabaliw kayong kasama. Padabog na lang na nagtungo si Mila sa sasakyan. Nung nasa sasakyan na ang mag-asawa, tahimik lang sila. Nung bumaba na at nasa simbahan na, maayos naman silang dalawa. Para silang huwarang mag-asawa na hindi nakikitaan na lagi silang nagtatalo at nag-aaway. Be, ayusin po natin yung damit mo. Tapos, yung kakaunti, ayusin ko pong buhok mo eh. Ayan, ang pogi mo na lalo. Siyempre, maganda ba naman ang kasama ko eh. Pinakamagandang babae sa lahat. What if magpakasal ulit tayo, no? Pwede naman yung ganun eh. 2 beses tayo magpapakasal? Opo, ganun kasi kita kamahal eh. Amats po talaga kayong dalawa, no? Mahal na mahal ang isa't isa. Parang ang narinig ko kanina ang sabi ninyo kahit na kayo na lang ang natitirang tao sa mundo, hindi nyo aasawahin ang isa't isa. Tapos ngayon, gusto nyo magpakasal ulit? Ay, wala ka pa kasing asawa. Hindi mo pa alam tong ganito. Kapag nagkaroon ka na ng asawa, malalaman mong normal na lambingan lang yung ganun. Sana naman wag akong maging baliw gaya ninyo. Ngayon mo lang nasasabi yan. Natatawa pa rin talaga ako. Ewan ko paano kayo nagstay ng matagal sa isa't isa. Sabi niyo pa nung nakaraan, kung kayo si Eva at Adan, baka yung ahas na lang ang aasawahin ninyo dahil lason kayo sa isa't isa. Ay, nakakaloka naman magkaroon ng asawa na gaya ninyo. Pupunta na nga lang ako kay mama. Buong araw na yon na magkasundo ang mag-asawa. May mga nakakausap silang kamag-anak na pinupuri ang kanilang samahan. Matibay raw at para bang walang kahit na anong bahid ng problema. Wala raw nagloloko o kaya ay napapabalita na bagay na malaki ang epekto o ikasisira ng kanilang samahan. Mukha rin daw silang masaya kahit na wala silang anak. Naririnig yung lahat ni Mila pero hindi siya nagsasalita. Natatawa na lang siya doon sa parte na hindi nag-aaway. Kung alam lang daw nila na halos minu-minuto nagtatalo ang dalawa. Kung usapin naman ng panloloko, ni minsan hindi naman yun naging problema ng dalawa. Kahit na mukha silang magkalaban, mahal naman nila ang isa't isa. Hanggang sa natapos na ang buong araw. Pag-uwi nila, nagtalo na naman ang mag-asawa. Ang sabi ko kasi sa'yo, ikuha mo ko ng cupcake. O naubusan tuloy ako. Kung ano-ano kasi yung inaatupag mo. O di ba nga sabi ko sa'yo na ikaw na kumuha? Utos ka kasi ng utos sa akin eh. Ang sabihin mo, sobrang tamad ka kamo. Hindi mo iniintindi yung sinasabi ko sa'yo. Kinuha mo lang yung pagkain mo. Anong pagkain ko lang? Puro sa'yo nga yung kinuha ko na yun. May kamay ka naman kasi, hindi mo pa sila inunahan doon sa gusto mo. Pabebe ka kasi. Paano kung kukuha? May hawak din naman ako doon, di ba? Yung inumin nating dalawa, nakakainis ka. Wala tuloy akong nakain kahit isa. Yung pa namang inaabangan ko pagpunta pa lang natin doon. Kasalanan mo na yun.
Sa akin mo pa talaga isisisi, no? Eh sana hindi nilang kita isinama doon. Pampamalas ka lang eh. Mukha bang gusto kong kasama ka? Sus, kung hindi lang ako hahanapin ng mga kamag-anak mo doon, hindi naman ako pupunta eh. Eh bakit ka naman nila hahanapin? Eh mukha bang importante ka sa kanila, ha? Alam nyo, hindi pa po kayo nagbibihis ng damit ninyo, nag-aaway na naman kayong dalawa. Sabi pa naman kanina, ang ganda ng samahan ninyo. Ang swerte nyo raw sa isa't isa. Swerte? Eh mukha ba akong swerte na magkaroon ng asawang ganito? Eh para siyang malas na nagtatawang tao. Mas lalo naman ako, no? Para akong isinumpa na ikaw yung maging asawa ko. Hoy! Ako ang isinumpa na magtiis sa'yo. Kung alam mo lang talaga. Ay, nako! Natutulog na nga lang ako. Nakakaloka kayong dalawa. Aalis po pala ako bukas ha. May kailangan akong puntahan para dun sa school activities namin eh. Bukas na lang ako magtatanong sa inyo kung saan ako babiyahe. Kasi kapag ngayon po ako nagtanong baka magtalo na naman kayo kung saan ako sasakay. Kung saan ako bababa. Matulog na po kayong dalawa. Pahinga naman po. Umabot ng gabi ang bangayan ng dalawa. Pero kinabukasan, pagkagising ni Mila, naabutan niya ang mag-asawa sa kusina. Nagluluto si Heidi habang si Samuel naman ay nakayakap sa likod nito. Para silang bagong kasal. Para pang hindi sila nagsigawan nung gabi na yon. Wow! Good morning po sa inyo. Magkabati kayo ngayon ha. Himala. Ay, kami na lang ang maghahatid sa'yo para hindi ka maligaw. Baka kasi wala kang masakyan eh. Nagluto na rin ako ng babaunin natin sa biyahe. Huwag na po, kaya ko na po yan. Nasa backseat na naman ako. Tapos mamaya mag-aaway na naman kayong dalawa. Nag-usap na kami. Simula ngayong araw hindi na kami mag-aaway. Oo, kasi sabi namin baka nagiging toxic na kami. Ay, wow! Legit ba? Oo nga. Kasi parang bakit pa parang lagi kaming galit sa isa't isa, di ba? Napag-usapan namin na kung madadaan naman sa pag-uusap ng mahinahon mahinahon na lang magsalita. Kapag galit ang isa, dapat kalmado ang isa. Kapag sisigaw ang isa sisigaw din yung isa. Lagi lang dapat kaming kalmado para hindi rin masira yung relasyon naming dalawa. Nakakasawa na rin kasi yung lagi na lang kaming nagtatalo Baka hindi na namin mahal ang isa't isa kapag laging ganun. Anong himalahang nangyari sa inyo? First time ko lang marinig na ganyan kayong dalawa ha. Totoo ba yan? Simula bata ako, ang alam ko lagi kayo naglalaitan at nagbabangayan. Aba, nasapian na ba kayo ng mabuting espiritu? Hindi yung mga sinasabi ninyo na maligno? Ano ka ba? Hoy, totoo na to. Aayusin na natin ang samahan namin. Kasi bata pa lang ako, kayo nang nag-aalaga sa akin. Para nyo na akong anak. Para akong may dalawang baliw na magulang. Tapos walang ibang ginawa kundi magtalo at mag-away. Ay, sure na ba yan na hindi na kayo yung maligno at engkanto na laging nagtatalo? Hindi na. Tapos na kami doon. Dito na kami sa may peace of mind. Mukhang ang katahimikan nila ay may hangganan lang. Paano ba naman, noong nasa biyahe sila, parang may namumuuna naman na pag-aaway. Parang pinipigilan nila ang sarili nila, pero sadyang mas mananaig pa rin ang tunay nilang ugali kaysa sa pagpapanggap nila na hindi sila naiinis. Bakit ka naman nag-overtake? Munti ka na tayo masagi ng L3? Muntikan? Ang layo naman. Bulag ka ba? Anong malayo? Ay, dikit. Nagmamadali ka kasi no? Anong oras pa lang naman? Hindi rin naman traffic. Parang gusto mong mamatay Huwag mo kami idadamay ha. Huwag kang maingay dyan. Nangingielam ka Hindi naman ikaw yung nagmamaneho. Yan ang problema sa'yo. Kapag pinagsasabihan ka kung ano-ano rin ang sasabihin mo sa akin, malamang, asawa mo ko, anong gusto mo? Hindi ko pakikialaman ang ginagawa mo. Ang ingay mo kasi. Dada ka ng dada. Wala namang kwenta yung mga pinagsasasabi mo. Ayaw mo naman pala ng madaldal na asawa, sana pipe ang pinakasalan mo, hindi ba? Mabuti pa nga yata. Tapos yung bulag naman yung inasawa mo. Para walang nakikita sa paligid. Hindi alam kung tama o mali na yung ginagawa niya. Tapos susundin lang yung sasabihin mo. Kasi akala mo lahat ng nakikita mo tama Ay tama naman talaga yung sinabi ko Nagmamadali ka kasing masyadong mag-drive. Hindi ka malang mag-iingat. Hay leche. Ang mas leche ka, punyeta ka. Daldalera. Panira ng buhay. Malas, buwiset.
Hindi nakakaintindi. Ay, ang ingay mo. Parang nasa gera. Nasa gera pala ha? Pasabugan ko kaya ng granada yung bunganga mo. Sa susunod na magluluto ako, isasalpa ko kagad sa bunganga mo yung granada. Tapos pauulanan kita ng bala. O yan, kahit di mo na ako pakainin ng granada. Sa bunganga mo palang sabog na ako eh. Bigyan na nga ako sa daldal mo eh. Hindi ka na natahimik. Wala kang ibang ginawa kundi pumutok ng pumutak. Daig mo pa yung manok. Sakto, pwede kang panabong. Mukha ka rin naman kasing di pa tatalo eh. Ako pala? Ay, huwag ka na nga magsalita. Wala ka namang isasagot sa akin eh. Talo ka na. Huwag ka na magsalita. Tama na, tigil na. Anong? Tingnan mo, hindi ka na makapagsalita dyan. Hindi ka na makakasingit sa akin. Sawang-sawa na ako sa bunganga mo. Lagi ka na lang nagagalit sa akin eh. Alam mo, kaya ayaw kitang kasama dahil ganyan ka. Mas lalo naman ako. Ayaw kitang makasama, no? Sino bang taong sasaya magkaroon ng asawa na walang tigil ang bunganga? Nakakapagod din tong ganito, ha? Sana, sa bahay na lang pala ako nagpaiwan. Ang haba ng oras ko na makakasama kong tulad mo. Mas mabuti pa nga yung nasa bahay ka para matahimik naman ang buhay ko kahit saglit eh. Dudugo na tong tenga ko sa ingay mo eh. Nakakahiya kang kasama. Mas nakakahiya ka. Impacto! Halimaw, Bruha! bakulaw, Pusa ng demonyo! kalabaw ni Satanas, Peste ng mundo! malas sa buhay. May dinaanan silang checkpoint kaya natigil ang mag-asawa sa pag-aaway. Nung lumagpas na sila, sandaling natahimik ang loob ng sasakyan. Nakatulala na lang si Mila sa labas dahil halos 2 oras pa ang biyahe nila. Ngayon na siya nagsisisi na sumama pa siya sa dalawa at naniwala na nagbago na nga sila. Na hindi na sila mag-aaway. Yun pala, magiging mas malala lang silang dalawa. Baho mo? Mas mabaho ka. Para kang puwet ng kaldero, Ikaw bulok na sangkalan, mukha kang tabla. mukha kang tabo. Mukha kang sabon sa puwet. Maawa naman po kayo sa akin na andito sa likod Ipinaglihi po ba kayo sa away? Ewan ko dyan sa tita mo. Pinaglihi yan sa alikabok eh. Ikaw ang pinaglihi sa lason. Ikaw sa imbornal. Ikaw pinaglihi ka sa usok, sa putok, sa tartar. Pinaglihi ka sa maasim na batok. Pinaglihi ka sa alipunga. Tama na po, tama na ha. Baka umiyak na ako rito. Ang sakit yun na po talaga sa tenga. 2 oras na po ang biyahe natin. Baka naman po pwedeng pahingahin nyo muna yan, di ba? Hindi naman ako kasali sa awayan ninyo pero ako yung napapagod sa kasasalita ninyo. Oh, wag na po kayo magsalitang dalawa. Paano ako makakapag-focus yan sa pag-aaral ko kung ang naaalala ko yung mga pinaglihi sa imbornal na yan. Yung mukhang sangkalan na yan. Gusto kong mag-review. Kayong pumapasok sa utak ko Wala na pong magsasalita ha? Tumahimik nga ang dalawa pero parang nag-aaway pa rin sila sa mga tinginan nila. Nung makarating na sila sa lugar ng paghahatiran nila kay Mila, agad na lumabas ang dalaga. Ay, salamat naman po at nakarating ng ligtas. Mag-aral ka na mabuti ha. Opo, wag niyo na po akong sunduin ha. Sasabay na lang po ako sa mga klase ko. Diyan lang din naman kami. Uuwi din kami kasabay mo. Kung gusto mo magsama ka ng kaklase mo na pwede nating isabay. Para hindi na kayo mamasahe. Idagdag nyo na lang sa baon nyo. Naku, wag na po. Baka maging witness pa kami ng madugo ninyong gera ni tita. Baka matroma ang mga kaklase ko hindi na pumasok kinabukasan. Baka matakot lang talaga ang mga yun. Wag niyo na po akong sunduin ha. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Sana po pauwi, wag naman kayo mag-away kapag puti na ang uwak. Nung pauwi na sila, hindi nga nag-away ang dalawa. Pinag-usapan nila kung saan sila gagala o kaya kung anong kakainin nila. Maayos ang lahat. Walang sumbatan, walang sigawan. Nagsusubuan pa nga sila ng pagkain na kinain nila. Bumili sila ng bagong damit na parehas sila. Pati ibang gamit sa bahay. Balik na naman sila sa parabang bagong kasalang silang dalawa na mahal ang isa't isa. Be, parang gusto ko nito Bili mo ako. Ano ba yan? Sige, kuha ka na. Isa lang ang bibilin mo. Baka maubos mo kaagad yan. May malaki naman pala dito di ito na lang ang bilhin mo. Wag na, mahal ata yan. Mas mahal kita, no?
Parang ano naman to. Umayos ka nga dyan. Siyempre, love kita, no? Kaya ibibili ko kung anong gusto mo. Ano, yan lang ba? Bili na rin tayo ng shawarma. Sabi mo kanina, gusto mo. Kaso di tayo nakapunta dahil iikot pa tayo eh. Parang gusto ko rin ng lemon tea. Sige, bili na rin tayo. Okay ka na ba dyan? Babayaran ko na. Sabi pala ni Mama, punta raw tayo sa kanila sa susunod na linggo. Kasi parang uuwi ata si ate nun. Sige, pwede naman. Magpapaalam na lang ako na mag-leave nun. Ilang araw ba? Siguro mga 3 days lang tayo dun. Baka hindi ka rin pwedeng matagal na wala sa work mo. Para kahit papaano makapag-vacation ka naman, hindi ba? Baka nai-stress ka na rin eh. O sige, sabihan mo ako kung anong araw yan ha. Para maipaalam ko na kagad. May magre-resign yata sa amin eh. Bakit ang dami nag-resign sa inyo? Nagpalit ng management, di ba? Tapos ayun, medyo mahigpit kasi talaga. Nakaka-drain nga sa trabaho eh. Kahit nga ako, gusto ko na mag-resign eh. Sige, pwede naman. O tapos magpahinga ka kahit mga 1 month. Ang tagal naman nun. Di ko naman kaya na walang trabaho ng ganyan. 1 week nga feeling ko mauubos na yung pera natin eh. Mag-resign ka na lang dun. 7 years ka na dun. Hindi mo lang tumaas ang sahod mo. Tapos toxic na mga katrabaho mo. Okay lang yan. May pera pa naman tayo. Ang dami kaya nating iipon Wala naman tayong anak. Tsaka si Mila, binibigyan naman yun ng tatay niya. Sabi nga pala ni Mila, baka aalis na siya sa bahay. Kasi lilipat siya ng school. Malayo yung papasukan yung university sa bahay natin eh. Kung uwian siya, kawawa naman siya. Yun pala yung sinasabi niya sa akin nung nakaraan. O kaso paano yun? 2 na lang tayo. Wala kasi tayong anak Mag-ampun na lang kaya tayo. Nakakamiss yung may bata sa bahay eh. Hindi ka ba nagsisisi na ako yung naging asawa mo? Baog ako. Ako yung may dahilan kaya hindi tayo nagkaroon ng anak. Bakit naman ako magsisisi? Saka anak lang naman yun no. Mas okay na sa akin yung walang anak. Basta nandiyan ka. Mas kaya ko pang walang bata sa bahay kaysa wala ka. Sus, yan ka na naman. Nang-uuto ka na naman sa akin ha. Hindi totoo kaya yun. Tara lang nga, umuwi na tayo. Gabi na nung umuwi sila. Maya-maya lang din kasunod nila si Mila. Tahimik ang buong bahay dahil nga magkabati na naman ang mag-asawa. Kinabukasan, maagang nagising si Heidi dahil maghahanda siya ng pagkain ni Samuel. Nagulat siya noong gising na si Mila. Ang alam niya kasi, wala itong pasok. Tita, inom po muna kayo ng tsaa. Para sa akin talaga? Tinimpla mo talaga yan para lang ibigay sa akin? Opo, bakit po? Umiinom po kayo nito, di ba? Alam ko kasi na pagising na kayo, narinig ko po kasing alarm ninyo. O kaso uminom ako ng gamot Hindi pa ako pwede niyan. Siguro mamaya na lang, mga bandang 8 a.m. kapag alis na ang tito mo. Itabi mo na lang dyan. Hindi rin kasi umiinom yan si tito mo. Painitin ko na lang mamaya. Gising na rin po pala si tito Good morning, Be. Morning, Mila. Nagluto na po ako ng pagkain natin. Tara na po. Hindi na ako makakakain. Pinapapasok ako ng 6:30. Dapat nga 5 a.m. kaso ngayon ko lang nakita. Bakit ang aga naman? Tapos late ka pa uuwiin. O tapos hindi naman babayaran yung oras mo. Hindi ko rin alam Basta yun ang sabi sa akin. Kailangan ng tao dun ngayon. May problema raw sa machine. Kumain ka muna. Huwag mo silang intindihin doon. Kapag ba nagkasakit ka, sila bang mamamroblema? Ay ang galing naman yung bago mong boss. Ano bang akala niya sa inyo? Dalan mo na lang ako ng pagkain dun mamaya ha. Kailangan ko na talagang umalis Hindi napigilan ni Heidi ang asawa. Umalis ito papuntang trabaho. Kaya naghanda na lang siya ng pagkain na dadalhin niya ron. Nakalimutan niya pang inumin ang tsaa na gawa ni Mila. Pero sabi ng pamangkin niya, pwede naman daw mamaya pagbalik niya. Noong nasa trabaho na ng asawa si Heidi, nakita niyang pinalo ng helmet sa ulo ang kanyang asawa. Nasaktan si Samuel dahil wala naman siyang suot na helmet noon. Galit na galit si Heidi na lumapit. Naririnig niya pa ang mga panlalait at pang-iinsulto sa asawa niya. Aba, ayos kang animal ka. Anong karapatan mo saktan ng asawa ko? Kung tuhugin kaya kita ng bakal, buwisit na to. Huwag ka nang mangialam, Be. Ay, hindi pwede.
Mag-resign ka na ngayon. Kaya naman pala inaalisan ng mga tao yung bakulaw na kamukha ni Barney dahil ang sama na ugali. Ang sama na nga ng mukha pinartner pa sa ugali. Ang baho mo, hoy! Amoy semento ka na hinaluan ng suka ng lasing. Amoy kaning baboy ka. Nagalit din sa kanya ang amo ni Samuel pero hindi nagpatalo si Heidi. Hindi siya papayag na may ibang tao na mananakit sa asawa niya. Kahit na palagi silang nagtatalo na dalawa, kahit kailan hindi niya pinagbuhatan ng kamay si Samuel. Kaya hindi siya papayag na may ibang taong gagawa nun. Siya ang asawa, kaya dapat ipaglaban niya rin ang asawa niya. Ay, talagang aalis ng asawa ko rito, ano? Anong akala mo kailangan ka niya? Utot mo, Blue! Tara na nga, umalis na tayo. Iwan mo yung pangit na yan. Mukhang puwet na may bulutong. Akala mo brief na pinaglumaan? Akala niya atang gwapo niya, mukha namang garapata. Hinila na ni Heidi ang asawa paalis doon. Umuwi sila na walang pagsisisi na pinaalis ang asawa sa trabaho. Alam niyang kahit na anong pangangailangan ng tao ng trabaho, walang karapatan ang sino man na manakit. Bakit hindi ka pa umalis sa trabaho na yon? Lagi ka bang ginaganon? Kaya ba nagiging bobo ka lalo? Hindi naman. Lagi lang akong pinapagalitan. Pero ayaw ko namang maghanap ng bagong trabaho. Hindi pwede. Dapat maghanap ka ng bagong trabaho kung gano'n ang amo mo. Kapal na mukha nun. Ako lang gigigil ako dun sa Barney na mukhang kawali na yon, ha? Mukha siyang lababo na nanggigitata sa dumi. Tapang naman ang asawa ko. Siyempre, hindi pwedeng ibang aaway sa'yo. Dapat ako lang. Dapat tayong dalawa lang ang nag-aaway hanggang sa huli. Noong nasa bahay na sila, nakaabang na naman sa kanya si Mila. Pilit na pinapainom sa kanya ang tsaa na gawa nito. Kaya para matahimik lang, ininom na lang niya. Wala siyang alam kung ano bang nilagay ng pamangkin doon. Basta pinamamadali lang siya na halos ayaw masayang. Wala naman siyang ibang masamang naramdaman. Hindi naman sumakit ang tiyan niya kaya isinantabi na lang niya. Gabi na, sabay-sabay silang kumakain. Nakahanap ka na ba ng lilipatan mong bahay? May nakita na po kami ng kaklase ko, kaso po hindi pa namin napupuntahan. Magkasama po kaming dalawa para makatipid din po. Matututo ka na niya magtipid, no? Kapag kailangan mo ng tulong namin, ha? Magsabi ka lang. Salamat po, Tito. Ingat din po kayo rito, ha? Hindi mo na maririnig ang mga awayan namin, no? Opo. Malalayo na rin po ako sa mag-asawa na ayaw patalo. Walang titigil hanggat hindi na nanalo sa sumbatan, no? Opo, pero parang nakakamiss din po, ah. Nasanay na ata yung tenga ko na tawagin yung isa't isa na impacto at halimaw. Pero minsan naman pupunta ako dito. Sana naman hindi kayo nagbabatuhan ng kaldero nun. Noong umalis si Mila, nalungkot ang mag-asawa. Para na rin kasi talaga nilang anak ang pamangkin. Sila na ang nag-alaga at nagpalaki. Ngayon, pinalaya nila na parang tunay na anak na bibigyan nila ng panahon para makilala ang sarili. Ilang linggo makalipas na umalis si Mila, hindi nagtatalo ang mag-asawa. Isang araw, gumising ng maaga si Samuel. Naabutan niya ang asawa na nasa kusina. Ang pangit mo. Mukha kang mambabarang. Ay, gising ka na pala. Sandali lang ha, hindi pa luto ang ulam. Kakapukulo pa lang eh. Wala akong pakialam. Manahimik ka nga. Nakakainit ka lang ng dugo eh. Magpahinga ka kaya muna, no? Umupo ka na lang doon tapos manood ka ng TV. Gusto mo bang timplahan kita ng kape? Ayoko. Baka may lason pa yun. Wala naman yung lason, ano? Bakit naman kita lalasunin? Kasi pangit ka. Kasi mabaho ka. Sige na, umupo ka na doon. Pangit mo? Sobra. Parang isda na namamaga ang nguso. Kung ano-anong sinasabi mo, be? Dapat kasi natulog ka pa. Inaantok ka pa ata. Gigisingin naman kita kapag kakain na tayo. Mukha kang lumang aparador. Kahit na anong pangaasar ni Samuel sa asawa, hindi ito pumapatol sa kanya. Hindi katulad noon na kapag aasarin niya lang ng kaunti ay nanggagalaiti na sa galit. Naninibago siya dahil hindi sumasagot si Heidi. Nagiging tahimik tuloy lalo ang bahay nila.
Hindi siya sanay sa ganon. Mas gusto niya yung nagsisigawan at naglalaitan silang mag-asawa. Hindi yung nananahimik lang si Heidi. Bilang palaban ng asawa, kailanman hindi yun nagpatalo sa kanya. Sinubukan niya ulit isang araw. Baho ng paa mo. Amoy daga na ilang araw ng patay. Hindi naman. Nagpa-puts pa ako nung nakaraan, di ba? Tsaka hindi nangangamoy ang paa ko. Amoy imburnal yung bunganga mo. Huwag kang nga magsalita dyan. Oh, bakit nag-overtake ka na naman? Alam mong pa-curve. Huwag mo kong pagsabihan ha. Shut up! Nagulat lang ako kasi hindi ka naman nag-overtake kapag ganyang Pangit ka. Bili tayong pasalubong kina mama ha. Parang alam ko may madadaanan tayong bilihan ng buko pie. Bakit ba hindi mo ko inaaway na pangit ka ha? Awayin mo ko. Bakit naman kita aawayin? Kasi pangit ka. Bruha ka. Mukha kang kilikili. Yun lang pala Pangit ka kasi. Ang baho mo pa. Loko ka talaga. Sabihin mo rin na pangit ako. Bakit ko naman sasabihin? Hindi ka naman pangit. Tutulog muna ako, be. Naantok talaga ako. 1 hour lang naman yung biyahe Alam mo naman na yan kung paano pumunta sa bahay. Gisingin mo ako kapag hindi mo alam ang daan. Pinilit ni Samuel na asarin ang asawa, pero walang tugon sa kanya. Mayat maya niya itong ginigising at sinasabihan ng pangit, pero walang ubra. Para bang walang pakialam ang kanyang asawa. Hinahanap-hanap niya yung lagi siyang sinasabihan ng masasakit na salita. Ilang linggo na ganon si Heidi. May naging bagong trabaho kasi si Samuel. Gigising ng maaga ang asawa niya, magluluto at maghahanda ng pagkain nila. Uuwi siya ng gabi na may pagkain na. Malambing din ang asawa. Sinubukan niya pang umuwi ng lagpas ng 2 oras sa dapat na uwi niya. Sinubukan niya kung magagalit si Heidi. Buti naman umuwi ka na. Ano bang pakialam mo? Tara, kain na tayo. Sakto, nainit ko na yung sabaw. Kumusta ka naman? Na-traffic ka ba? Nabalitaan ko kasi na parang may banggaan ata dyan sa labas. Buti naman safe ka. Hindi rin kasi kita matawagan kanina. Lobat bang phone mo? Nag-aalala ako sa'yo. Lalabas nga sana ako. Hindi mo ba ako aawayin? Bakit naman kita aawayin? Mabuti nga't nakauwi ka na. O at least, alam kong ligtas ka. Tara na, kakain na nga tayo. Tapos pahinga ka na para mahilot din kita. Magalit ka naman sa akin What if hindi kaya ako umuwi kasi may babae ako? Kilala kita. Hindi ka man bababae. Paano nga, di ba? Lalaki ako. Malay mo, may nakilala akong maganda, mas bata, mas mabait sa'yo. Paano ka na kapag iniwan na kita? Dapat magagalit ka, di ba? Kasi hindi ako nagsabi sa'yo. Magalit ka naman kasi. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Gutom ka na siguro. Hayaan mo, kakain naman na tayo Hindi ako kakain. Hindi masarap luto mo. Ano palang ulam ang gusto mo? Order ba tayo? Siguro hindi mo na ako mahal. Ano bang sinasabi mo? Mahal na mahal kita kasi asawa kita. Sa tagal ng pagsasama natin, hindi ka ganyan Gusto ko yung nagagalit ka na halos sakalin mo na ako habang sinasabi sa akin na ang pangit ko at mukha ko maligno. Hindi mo na yung ginagawa Ibig sabihin lang, hindi mo na ako mahal. Ayaw mo na sa akin. Pagod ka lang. Halika nga rito. Hindi, ayoko. Hindi naman ganyan yung asawa ko Pagsasabihan mo dapat ako ng masasakit na salita. Nagbago ka na Nagpupumilit si Samuel na ibalik ang ugali ng asawa pero hindi niya magawa. Dahil doon, naging malungkot siya. Lagi siyang nakasimangot kapag nasa bahay lang. Kahit sa trabaho niya, lagi niyang iniisip kung may pagmamahal pa ba sa kanya ang asawa. Dahil bakit bigla itong nagbago ng pakikitungo sa kanya. Iniisip niya rin na baka hindi na ito masaya sa kanya, na baka may ibang tao na nagpapakulo ng dugo ni Heidi at yun na ang lalaking lagi niyang kaaway. Pero alam niyang hindi naman siya lolokohin ng asawa. Sa tagal nilang nagsama, ni minsan hindi sila tumingin sa ibang tao. Lahat ng atensyon nila ay nasa isa't isa.
Hanggang sa isang araw, bumisita sa kanila si Mila. Hello, mga tito at tita ko. Ay, grabe, na-miss ko talaga ang mag-asawang ayaw patalo. O ano, kumusta naman po kayo? Ilang beses sa isang araw niyo binabanggit ang maligno? May bago na po ba kayong term na ginagamit bukod dyan? Hoy, wala ah. Hindi naman na kami nag-aaway ng tito mo. Wala na kaming dahilan para mag-away dalawa. Maayos naman din yung pagsasama naming dalawa eh. Wow! Ganun sana! Congrats! Hindi na sumasakit ang tenga niyo ng dalawa. Ang tahimik na po siguro dito sa bahay niyo May peace of mind na. Ito yung dream ninyong dalawa eh. Naalala ko lagi ninyong linya yung paghahanap ng peace of mind. Oo, wala na rin nagsisigawan sa loob ng kotse. Okay na kami. O ikaw, kamusta ka naman doon sa upahan ninyo? Kumakain ka ba doon? Okay naman po. Isang linggo kami walang pasok kaya sabi ko mga 2 days ako rito. Tapos uuwi ako sa bahay namin. Nag-chat kasi si mama sa akin eh. Gusto ko rin po kasing dumalaw sa inyo. Para po sana makita kung kumusta na kayo. Akala ko nga po maaabutan ko kayong nag-aaway. Buti ang tahimik ng bahay. Ay, sige. Sakto, magluluto pa lang ako. Ako nang bahala sa paborito mong ulam. Diyan mo na lang ilapag ang gamit mo. Magpahinga ka na lang muna at alam kong pagod ka sa biyahe. Sakto pala. May nagbigay kasi sa akin ng pusit na daing. Hindi naman kasi gaano kumakain ng ganoon dito. Ang dami pa. O tapos 2 lang kami ng tito mo. Hindi naman namin yun mauubos. Ayun, sakto lang po yan, tita. Para po may pangkain din po kami dun sa dorm. Pwede nyo bang lutuin yan doon? Opo, pwede yan doon po sa may likod. Ay, siya. Sige, magluluto na muna ako para makakain na tayo. Hindi kumibo si Samuel. Nakatulala lang siya sa bintana na parabang napakalungkot ng buhay niya. Sa 2 dekada na magkasama sila ni Heidi, ni minsan hindi siya nakaramdam ng ganong lungkot. Paano ba naman kasi magkakaroon ng puwang ang lungkot kung wala silang magawa, nag-aaway sila? Pagkatapos nilang mag-away, maglalambingan sila. Kaya hindi niya alam ang salitang lungkot noon. Mukhang sa pag-iisa niya at pagtulala, napansin siya ni Mila. Ngayon lang din kasi siya nakita ng pamangkin na ganon. Bakit para ka namang naging kaaway ng buong mundo, tito? Ang lungkot mo naman dyan. Hindi naman na kayo nag-aaway ni tita, di ba? Ano ba po sinesente nyo dyan sa may bintana? Kulang na lang may lumang tugtugin eh. Di na ako mahal ng tita mo. Ha? Paanong hindi mahal? Sinabi niya sa'yo? Imposible naman po yun kasi ilang taon, dekada pa nga po kayong mag-asawa eh. Kahit minsan hindi kayo naghiwalay dalawa, kahit na lagi kayo nagtatalo. Pinaparamdam niya sa akin na hindi na niya ako mahal. Ang sakit sa dibdib. Baka iiwan na niya ako. Di ko na alam ang gagawin ko kapag hindi na niya ako mahal eh. Kawawa naman ako nun, di ba? Hindi ko gets. Paano niyo naman po nasabi? Hindi na niya ako sinasabihan ng pangit eh. Na mukhang kinalaykay ang mukha ko. Hindi na rin niya ako tinatawag na maligno, na kapre, na tikbalang na mukhang unggoy. Hindi na rin niya ako tinatawag na malas, na peste. Wala na siyang pagmamahal sa akin. Ibig sabihin lang nun, wala na siyang pagmamahal sa akin. Hindi na niya ako inaaway eh. Hindi na niya ako pinapatulan. Ha? Di ba mas okay nga dapat na hindi na kayo pinagsasabihan ng ganun? Para hindi na kayo nag-aaway dalawa? Ayaw mo ba ng ganun na tahimik ang bahay? Na hindi kayo toxic? Nasanay lang po kasi talaga kayo sa bangayan eh. Hindi naman kami toxic, no? Lambingan namin yun. Simula pa noon bago kami kasal, tawagan na namin yung ganun. Hindi naman kami nagsasawa kahit na ilang beses naming tawagin na bakulaw o kaya mambabarang ang isa't isa. Parang yun na yung paraan para ipakita namin yung pagmamahala namin eh. Kaso, wala na yun. Ibig sabihin, wala na siyang pagmamahal sa akin. Ang tahimik na niya palagi. Inaantok na ako kapag nasa biyahe kami. Kasi hindi na nga kami nag-aaway. Magiging malungkot na ang buhay ko nito. Tatandaan na lang ako mag-isa. Habang may alaga akong aso. Akala ko pa naman mas masaya kayo kapag hindi kayo nag-aaway. Yung ibang asawa, masaya sila kapag yung asawa nilang babae hindi laging galit. Yung hindi sila nilalait o kaya hindi sumasagot sa kanila.
Hindi naman kami yun no? Iba naman kami. Iba naman yung kwento naming dalawa sa kwento nila. Kung sila ayaw nilang nag-aaway sila ng mga asawa nila, kami naman gusto namin yung ganun no? Ayaw mo po ba na masanay na ganyan? Yung mahinahon at mabait si tita? Para po maging tahimik na rin po kayo. Di ba mas maganda naman sa utak yung ganun? Parang ibang tao na yung kasama ko sa bahay. Parang hindi na siya yung asawa ko kung ganyan siya. Pakiramdam ko, hindi na kami magkakilala. Kasi yung babae na minahal at tinanggap ko, hindi naman ganyan. Kahit na anong galit nun, kahit na mas matapang siya sa akin, mahal na mahal ko yung ganong ugali niya. Hindi ko alam kung mahal pa ba niya ako o pinapabayaan na niya ako dahil lang sa hindi na kami nag-aaway. Alam mo, kahit na lagi kami nagsasalita ng kung ano-ano sa isa't isa, hindi naman kami magkaaway talaga. Hindi ba napansin na kapag may umaaway sa kanya, hindi niya inaaway? Kasi hindi naman talaga kami palaaway ng tita mo. Kapag may umaway sa kanya ako ang umaaway. Kapag sa akin naman, ganun din ang ginagawa niya. Magkakampi kaming dalawa. Sorry po, tito. Ako yung may kasalanan. Hindi ko naman po kasi alam na ayaw po ninyo ng ganyan. Akala ko po, sawaan na rin po kayo sa awayan niyo ni tita. Kasi ako po nananawa kapag nagtatalo kayong dalawa. Sorry po. Bakit ka humingi ng sorry? Ano bang ginawa mo? Huwag niyo lang pong sasabihin kay tita ha. Kasi po, bale, may gayuma po siya. Sorry po talaga, tito. Ginawa ko lang naman po yun kasi akala ko yun ang makakatulong sa inyong mag-asawa. Feeling ko, hindi naman po siya ganun kasama kasi pampatatag lang sana ng relasyon ninyong dalawa. Gayuma? Opo, may nabili kasi akong gayuma noon sa labas ng school. Bale, tungkol daw yun sa mag-asawa lang. Hindi siya yung gayuma na kapag ininom, may in love yung tao. Bale, para siya sa mag-asawa. Magiging masunurin at mabait yung makakainom nun. Kaya po hindi ka inaaway ni tita kasi po may gayuma siya. Habang umiepekto sa kanya ang gayuma, ayun po, hindi ka talaga niya aawayin. Bakit mo naman ginawa yun sa tita mo? Kawawa naman ang asawa ko. Kaya pala pakiramdam ko may kakaiba sa kanya. Kaya kapag nakatingin ako sa mga mata niya, parang hindi siya yung asawa ko. Paano raw matatanggal yung ganun? Yun nga po ang hindi ko alam. Hindi ko po naitanong sa nagbenta sa akin. Ewan po kung natatanggal pa yun o kung habang buhay na. Wag. Ayokong habang buhay siyang ganun. Hindi pwede. Gusto ko siyang maging kaaway hanggang sa tumanda kami. Hindi ko kailangan ng asawa na susunod-sunod sa akin. Gusto ko yung asawa kong pumapalag sa akin. Di naman masamang asawa ang tita mo. Dahil kahit na nag-aaway kami, inaasikaso niya pa rin ako. Kahit na halos isumpa na namin ng isa't isa, alam pa rin namin sa puso namin na mag-asawa kami. Sorry po talaga, tito. Hayaan nyo. Aalamin ko po kung paano inaalis ang gayuma. Sorry po talaga. Hindi ko po talaga alam. Sa susunod, huwag ka basta gagamit ng kung ano-anong nabibili mo sa labas Masama yun. Lahat ng ginagawa mo, kahit na panggagayuma pa o tungkol sa kabutihan, hindi pa rin makakaila na galing pa rin yun sa itim na kapangyarihan. Baka mamaya may masamang balik pa yun sa'yo. Ngayon na nalaman ni Samuel na may gayuma ang asawa, alam niyang hindi nawala ang pagmamahal nito sa kanya. Hinihintay niyang bumalik ang matalik niyang kaaway. Dahil ilang buwan na rin silang hindi nag-aaway, kaya ilang buwan na rin siyang nanghihina. Sabi nga niya noon, bitamina ng katawan nila ang pag-aaway nilang mag-asawa. Nahihirapan nga raw siyang huminga kapag hindi sila nagpapalitan ng panlalait. Nabigla rin ang sarili niya noong natigil silang mag-away dalawa. Ilang linggo pa ulit ang nakalipas, bumalik si Mila. Sinabi niya sa tiyuhin niya ang kailangang gawin para mawala ang gayuma na ginawa kay Heidi. Samahan na lang po kita. Pero sa susunod na Huwebes pa po kasi yun, tito. Sige, okay lang yun. Ano bang sabi? Magagamot naman ba ang tita mo? Ang sabi sa akin na opo raw. Kaya naman daw pong magamot ang gayuma. Bale, yung gayuma nga raw po na yun ang pinakamadaling magamot sa lahat ng klase ng paggawa ng ritual.
May hangganan din daw po kasi yon. Kaso hindi ko alam kung hanggang kailan. Baka hindi nyo rin yun mahintay. Baka maging malungkot na lang kayo palagi. Nakatulala kayo dyan sa bintana at magbilang kung ilan na ang dumaan na jeep. Oo nga, bilang ko na nga pati plate number nila eh. Pero sige, okay na sa akin yun. Basta bumalik sa katinuan ng asawa ko. Yung pagiging baliw pala ni tita ang matino para sa'yo. Oo, doon ako na in love sa kanya eh. Pero wag mong sasabihin ah. Secret na lang natin yun. Sinasabi ko kasi na ako yung niligawan niya noon para mukhang ako yung astig. Grabe, bagay na bagay pala talaga kayo ni tita. Ngayon, gets ko na yung sinasabi nila na mahahanap mo rin yung taong mamahalin ka kahit na anong ugaling meron ka. Ngayon, mas napapahanga ako. Kaya pala, sinasabi nila na matatagang relasyon ninyo eh. Yan pala ang sikreto. Hindi kayo pwedeng magkaroon ng asawa na maayos ang pag-iisip. Kasi kailangan pareho kayong nagbabaliwan. 3 araw na lang naman ang hinihintay ni Samuel pero hindi na siya mapakali. Nag-iisip na nga siya ng bagong ibabato na panlalait sa asawa niya dahil alam niyang mahaba-habang sumbatan at salitaan na naman ang mangyayari. Hanggang sa dumating na nga ang araw na nagpunta sila sa albularyo. Ibinigay niya ang buong pangalan ng asawa. Saglit lang ang ginawa ng albularyo at sinabi sa kanya na tapos na ang pagtanggal ng gayuma. Paano ba yan, tito? Ready ka na ba? Malala na ba ngayon na yan kapag nakita po kayo ni tita? Baka may bago ka na namang pangalan sa kanya. Matagal ko na tong pinagandaan no. Nag-warm up na nga ako eh. Sasabihin ko sa kanya mukha siyang tuko na nalahian ng... Asar na naman yan si tita. Yun nga ang gusto ko makita eh. Yung nanlalaki yung mga mata niya tapos namumulan na siya sa galit. Sige na, uwi na ako. Ikaw huwag mo na ulitin yung ginawa mo na ganun ha. Kahit na kanino, wag kang manggagayuma. Wag kang lalapit sa itim na kapangyarihan. Kapag yan talaga nalaman ng tita mo, nako, yari ka talaga. Sorry lang ha po. Basta wag po ninyo akong isusumbong ha. Tutulungan na lang kita mag-isip na ipangbabato mong pang-asar kay tita. Bigla pa ako nagkaroon ng kakampi no. Basta, wag mo na lang gagawin ulit, okay na yun sa akin. Kaya ko naman ng tita mo eh. Lagi naman yung tabla sa sinasabi ko eh. Atat na umuwi si Samuel dahil alam niyang maaabutan niya ang asawa niyang handa ng makipagsagutan sa kanya. Ramdam na naman niya ang saya na nawala nung mga panahon na hindi sila nagtatalo ni Heidi. Pagka-uwi niya, sakto naman na naabutan niya ang asawa niyang nagluluto. May hawak pa itong sandok. Ay, buti naman nagpakita ka na impacto ka. Kanina pa kita tinatawagan ha. Nagpakalayo-layo lang ako at naghanap ng maraming asin. Isasaboy ko lang sa'yo. Aswang ka pa naman. Baka gusto mong ikaw ang isalang ko dito sa niluluto ko. Ay, wag mo nga akong kausapin. Umiinit ang ulo ko sa'yo eh. Mukha kang takuri eh. Kung ako mukhang takore, ikaw naman mukha kang panglinis ng inidoro. Wow! Naiya naman ako sa babaeng amoy labahan. Shokoy, dugong, mukhang tilapia, nguso parang papakol. Nguso pala parang papakul ha. Kaya pala kiss ka ng kiss sa akin ha. Hoy, ang kapal ng mukha nito. Hindi ako kumikis sa'yo, ano? Weh, kiss mo nga ako. Nagtawa na ng mag-asawa habang patuloy silang nag-aasaran at tinatawag ang isa't isa ng kung ano-ano. Yun ang gusto ni Samuel, kaya nanumbalik na rin ang kanyang sigla. Kahit na mukhang nakakapagod ang ganong relasyon, para sa kanila, yun ang ibig sabihin ng pagmamahal. Hindi nila masasabi na perpekto ang kanilang pagsasama. Ang alam lang nila, hanggat nasa tabi sila ng isa't isa, masaya sila. Kahit na sa taong kasalukuyan, maayos pa rin at masaya ang samahan nila. Silang dalawa na lang ang magkasama, habang si Mila, bibihira na lang magpunta sa kanila dahil nakatuon na ito sa kanyang pag-aaral. Minsan talaga, may mag-asawa na laging nagtatalo, pero hindi ibig sabihin na wala ng pagmamahal. Dahil iba-iba naman ang klase ng pagmamahal. Mayroong tahimik, mayroon namang maingay. Sa bawat laitan o awayan, may natatagong lambing.
Dahil ang pagmamahal ay hindi naman laging nasa paraan ng pananahimik. Minsan, nasa paraan din ito ng pagtindig sa isa't isa, kahit na may pag-aaway. Ang away ay bahagi ng kwento, pero hindi ito ang nagtatapos ng pagmamahalan. Ang away ay bahagi ng kwento, hindi simula o wakas. Ito ay paalala na ang bawat relasyon ay may hamon at ang tunay na pagmamahal ay nasusubok sa paraan ng pagtitiis at pag-unawa. Sadya talagang may mga taong sa laitan o sa pag-aaway nagkakaroon ng init ang pagmamahalan. Minsan, mukha itong kakaiba sa mga taong hindi lubos na nakakakilala sa kanila. Pero sa huli, silang mag-asawa lang din naman ang nagkakaintindihan. Kilala ang isa't isa. At malaking tanda na yon ay parte ng sinumpaan nilang samahan. Dahil hanggang sa huli, sila pa rin naman ang mag-asawa na ayaw patalo. Kayo ba mga apo? Minsan na rin ba kayong nakasagupa ng mag-asawa na laging nagtatalo? O kayo mismo ng mga asawa nyo ang ganon? Ibahagi nyo naman ang inyong sariling karanasan kasabay ng inyong opinyon sa ating bagong kwento. Naway nakapaghatid ng saya at aral ang kwentong ito. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa araw-araw ninyong pakikinig mga apo.